Nagpaputok ang Amerikanong commander ng walang direksyon patungo sa lupa. Sa susunod na segundo, sumirit ang maliwanag na pulang dugo mula sa niebe. Ngunit dahil masyadong malayo ang distansya, walang napansin ang commander na kakaiba. Naniniwala siya na sa napakalamig na temperatura na -40 degrees, walang kaaway ang maaaring magtago doon ng matagal. Kaya agad niyang pinamunuan ang kanyang mga tauhan palayo sa lugar. Pagkaalis ng mga helicopter ng Amerikano, daan-daang sundalo ang biglang lumitaw mula sa ilalim ng niebe. Mabilis na hinila ng commander ng kumpanya ang sugatang sundalo mula sa tumpok ng niebe. Sinuri siya ng mediko ngunit wala siyang magawa kundi umiling na lang ng walang pag-asa. Bago pa man makabawi ang commander mula sa sakit ng pagkawala ng kanyang kasama, sigaw ng isa pang mediko. Isa pang sundalo ang namatay sa lamig sa niebe. Ito na ang ikasyam na sundalo na namatay dahil sa lamig sa loob ng 2 araw. Naramdaman ng commander ang sakit ng puso ngunit hindi sila maaaring umalis. Kailangan nilang tapusin ang kanilang misyon at maghintay sa utos para ilunsad ang pangunahing atake. Lahat ng sundalo ay muling nagbaon sa niebe. Nang dumating ang gabi, sa wakas ay nakatanggap ng supply ang unit. Pero ang nakuha nilang pagkain ay walang iba kundi patatas na mas matigas pa sa bato. Kailangang painitin ng mga sundalo ang kanilang sarili sa dibdib bago sila makakain. Sa panig ng mga Amerikano, ang mga tropa ay may iba't ibang uri ng paglaban sa lamig. Maging ang kanilang pagkain ay sariwang baka na direktang dinala sa harapang linya gamit ang eroplano. Hindi nagtagal, ang mga napiling puwersang Amerikano ay sinalakay ng hukbong voluntaryo upang makalusot. Sunod-sunod na inilunsad ng mga Amerikano ang kanilang mga atake. Sa wakas nakahanap ng pagkakataon ang 1st Marine Division at nakatakas. Ngunit habang sila ay umurong, nagulat sila nang makita ang buong hukbo na nakabaon sa niebe. Nang lumapit ang Amerikanong commander, natuklasan niya na nagyelo na ang mga sundalong iyon hanggang sa mamatay matapos magtagal sa pagtatago. Gayunpaman nanatili pa rin sila sa kanilang mga posisyon sa labanan. Nakatuon ang bawat baril sa kalsada kung saan umatras ang mga Amerikano. Maaari silang bumangon at umatake anumang oras pero magpakailanman silang nagyelo sa niebe. Ang hindi ka panipaniwalang tanawin ay nagbigay sa Amerikanong commander ng malalim na paggalang. Nakipaglaban na siya sa napakaraming labanan, ngunit hindi pa siya nakakita ng ganitong katatagan ng loob. Pagkatapos ay napansin niya ang isang piraso ng papel sa kamay ng isang sundalo. Dahil sa kuryosidad, ibinigay niya ito sa isang tagasalin. Nasa tala na bilang mga mapagmalaking sundalo ng hukbong voluntaryo, hindi sila kailanman magsusuko sa nagyayelong niebe. Kahit mamatay sila sa lamig, buong pagmamalaking mananatili pa rin sila sa kanilang mga posisyon. Ang mga salitang iyon ay tumama sa commander na parang kulog. Sa wakas ay naunawaan niya ang pananampalataya ng mga mandirigmang ito mula sa silangan. Napagtanto niya na karapat-dapat silang maging kalaban. Inutusan niya ang lahat ng kanyang sundalo na bumati sa mga sundalong nasawi sa harap nila. Alam niya na malinaw na ang resulta ng digmaan. Labag sa gayong matatag na mga diwa, hindi talaga sila kailanman makakapanalo.